Hello everyone, this is Baboy Vlogs. Don't forget to subscribe. Guys, good morning. Muling nagbabalik ang inyong lingkod para sa isa na namang content. So, yung topic natin ngayon, yung step by step na pagkabit or pag-setup ng speaker sa ating D10 amplifier. Para po sa iba, alam na nila to, basic na lang to sa kanila. Kaya, kung hindi na po interesting sa inyo, pwede nyo na pong i-skip. Ginawa ko lang to para dun sa mga hindi pa po nakakaalam. Yung D10 amplifier guys, di ba? Bestseller to kasi talaga namang maganda. Ang isa sa nagustuhan ko dito, hindi nag-iinit. At maganda yung quality ng ano niya. Sounds. Lalo na yung echo. Swak pang video okay, pang karaoke. So kung halimbawa bumili ka ng ganito, syempre, kailangan ikabit mo yan sa speaker. Kung mali yung setup mo, baka hindi mo magustuhan yung quality ng sounds. Kaya, i-share ko sa inyo yung setup na pwede nyong gayahin. Nung nabili ko to, ito lang naman yung inclusion niya sa box. Dalawang wire para sa woofer tsaka tweeter. Tapos, ito yung pang 12 volts kung ikakabit mo sa battery. Dito. Pwede kasi ito sa DC. 12 volts to 24 volts DC. Ito naman yung para sa AC niya. 220. So, anong speaker yung swak dito? Tabi muna natin to. Ang pinaka-swak dito guys na speaker, 50 to 100 watts, 8 ohms. Kahit anong inches yan. Kahit 5 to 15 inches pwede. Basta, 50 to 100 watts, swak na dito. Anong speaker? Kasi pwede kang magkabit niya ng subwoofer or woofer, di ba? Kaya lang, ang subwoofer guys, hindi na to recommendable na yun yung ikabit mo sa D10 amplifier. Mono lang naman kasi to eh. Pero pwede naman kung halimbawa wala ka talagang available na speaker, mayroon ka dyang subwoofer, basta mayroon kang tweeter tsaka mid-range. Kasi kung subwoofer lang tsaka tweeter, bitin yung vocal, mahina. May kalansing, may kalabog, mahina yung vocal, di ba? So ipalagay na lang natin yung available kong speaker ay woofer. Woofer tsaka tweeter, ang connection niyan ganito. Yan, tingnan nyo yung likod ng D10 amplifier. Ito para sa woofer. Ito naman para sa tweeter. Tapos, pwede ka dito magkabit ng LED or light emitting diode, 12 volts. Mayroon switch yan dito guys. Diba? Pag in-on mo, di iilaw yan. Sasalpak mo to dito. Ganyan. Tapos, yung isa para sa tweeter. Pinapakita ko talaga kung paano yung pagsalpak para dun sa mga hindi pa po nakakaalam. Dapat hindi yan guys magdikit lalo na kung nakasaksak na yung amplifier mo. Dapat hindi ito magdikit guys lalo na kung naka-on na yung amplifier mo. Tapos nakasaksak na sa outlet. Itong itim, ito yung negative. Positive yung pula. Ganon din dito. Yung wire para sa tweeter. Yan. Tapos, halimbawa naka-on na yan, dapat naka-ano mo na yung volume. So, pinaka-minimum niya. Tapos, wag mong hawakan yun guys kasi kapag sa kuryente yan, baka ma-ground ka, makuryente ka. Pwede mo nang ikabit yan sa speaker. Ganito. Positive, yung pula, di ba? Yan. Bawa na ikabit mo na yan. Tapos yung tweeter naman, kakabit mo sa positive tsaka negative. Kung gusto mong magkabit ng speaker, dalawa, tapos dalawang tweeter, pwede din. Basta guys, mas maganda woofer lang. Parehas yung watts, parehas yung impedance. Kung dalawang woofer na speaker, sabihin natin parehas
inches tapos parehas 50 watts, di iparallel mo lang. Dalawang 8 ohms, iparallel mo para yung impedance niya magiging 4 ohms. Pasok pa din sa amplifier. Yung tweeter naman, iparallel mo din. Positive to positive ng tweeter, tapos negative to negative, kabit mo sa wire. Kung halimbawa, yung available mo naman na speaker, 4 ohms, sabihin natin 100 watts, 4 ohms, i-series mo. Basta yung guys, yung positive side, mag-parallel ka doon ng capacitor. Non-polarized, 100 volts, 2.2. Itong amplifier guys, 4 to 8 ohms yung swak dito na impedance. Pag bumaba sa 4 ohms, mag-iinit yung amplifier. Pag tumaas naman sa 8 ohms yung impedance niya, hindi na ganun kaganda yung quality ng sounds. Kaya I suggest 4 to 8 ohms lang. Ganun lang yung simpleng connection. Ngayon, maaaring yung available mong speaker dyan ay subwoofer tsaka tweeter. Pwede kang magkabit kaysa digital amplifier. Basta I suggest mayroong mid-range para maganda yung quality ng sounds. May kalabog, may kalansing, tapos may vocal. Para three-way. Yung connection naman yan, ganito. Diba, ito. Mid-range. Tweeter, mid-range, subwoofer. Kung akong magkakabit niyan guys, ganitong gagawin ko. Ito kasing available ko na mid-range, medyo mababa yung watts niya. 20 watts lang to. Ganito na lang yung connection ko. Ito kasi 4 ohms, 100 watts. Subwoofer yan. So, dito ko yan kakabit sa blue, sa woofer. Yung negative sa negative, tapos positive naman sa positive. Tapos, ang gagawin ko naman guys, yung mid-range, tsaka tweeter, ipaparallel ko na lang. Yung capacitor niya ng tweeter, naka-series yan sa positive side. Nakakabit dito, sa tweeter, di ba? Ganyan. Yung mid-range, yung negative nun, kabit mo lang sa negative. Yung wire galing sa amplifier. Tapos yung positive naman, sa positive din. Dito, sa wire na galing sa amplifier. Para hindi masisira yung mid-range. Kasi mababa lang naman yung yan yung sa tweeter. Tested ko na yan, hindi naman nasisira yung mid-range. Kasi kung dito yan ikakabit sa wire galing sa woofer, baka masira yung mid-range. At okay naman yung sounds niya guys. May boses naman. Medyo numipis lang yung sounds niya guys. Kasi dapat talaga ang mid-range niyan nakaparallel dito sa woofer. Pwede din iparallel nyo yung mid-range nyo kung mataas yung watts. Or kung mataas yung watts, maglagay na lang kayo ng resistor. Pwede din capacitor. Kung di ako nagkakamali, 3.3 microfarad. Pwede yun. Pero sa akin guys, swak na yung ganitong setup. So yun lang guys yung video natin ngayon. Medyo mahaba na pala. By the way, sa mga hindi pa po nakasubscribe, kung gusto nyo po yung ganitong content, subscribe po kayo at mag-likes, mag-comment din po kayo sa inyong mga suggestion. Thank you guys sa inyong walang sawang panonood.